Inalmahan ng Philippine Ports Authority ang alegasyon ni Senator Raffy Tulfo na overpriced umano ang kanilang biniling 191 units ng body camera noong taong 2020. Ayon kay PPA General Manager Attorney Jay Santiago, kasama na rin sa naging gastos ang network na nagpapatakbo rito. Ang buong pahayag ni Santiago sa pagtutok ni Kyle Bulyas. Dumepensa ang Philippine Ports Authority sa alegasyong overpriced daw ang mga binili nilang body-worn cameras para sa kanilang mga tauhan. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance, kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo ang paggugol ng PPA na aabot sa 168 million pesos para sa 171 bodycams noong 2020. Ibig sabihin, lumalabas umanong nagkakahalaga ng 879,000 pesos ang bawat isang bodycam. Pero sa panayam ng DZRH News, ipinaliwanag ng General Manager ng PPA na si Attorney Jay Santiago na hindi lamang mga bodycam ang kanilang binili, kundi ang buong Network Operation Center nito. Yung po ang binili po natin na sistema po dyan, hindi lamang po yung mga maliliit na camera, yan po ay may back-end po yan, yung tinatawag natin na connectivity po na IP or Internet Protocol Connectivity, Satellite Connectivity. Meron po yung Network Operation Center na kung saan may servers po yan. Meron po yung 2-year and 5-year warranty, depende po sa equipment. Meron po yung mga hardware, meron po yung software, at may training po yan. Sa pamamagitan ng binili nilang sistema mula sa Boston Home Incorporated, real-time na nakakarating sa surveillance center ng PPA sa Maynila ang mga video. Ayon kay Santiago, nagsimula ang pangangailangan nila ng body-worn camera sa issue ng pangingikil. Nakatatanggap niya sila ng reklamo mula sa mga port user na kinikikilan sila ng ilang security guard, enforcer o ng mga pulis. Bukod dito, makatutulong din aniya ang bodycam sa evidence gathering, lalo na kapag mayroong nahaharang na mga smuggled na kargamento at mga illegal na droga. Dahil sa real-time footage mula sa bodycams, naiiwasan ang pagmamanipula sa mga ebidensya. Samantala, dinepensahan din ni Santiago ang pagbili nila sa Boston Home na kino-question din ni Tulfo dahil sa maliit nitong paid-up capital na 10 million pesos at ang opisina ay matatagpuan lamang sa isang apartment. Sabi ni Santiago, walang kinalaman ng paid-up capital pagdating sa procurement laws basta sila ay rehistrado at accredited ng Philippine Government Electronic Procurement System. Bukod dito, binigyang din ni Santiago na hindi lang ang PPA ang sinusuplayan ng Boston Home. Sabi ni Santiago, nagsusupply rin sila sa Philippine Coast Guard at sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.